Lumapit si Ming sa prinsesa at ipinaliwanag na kilala na nito ang kanyang tunay na pangalan kaya hindi na kailangang gamitin pa ang pangalang Jihu Jiu. Gayunpaman tila hindi ito pinansin ng prinsesa at ipinakita ang kanyang pagkainis dahil sa nakaraan ay ito mismo ang pangalang ginamit ni Ming upang ipakilala ang sarili. Dahil dito sinadya niyang ulit-ulitin ang pangalang ito na parabang nang-aasar at malinaw na hindi niya basta bibitawan ang bagay na ito. Napansin ni Ming ang kanyang asal at itinuring itong parang isang batang nagtatampo kaya hinayaan na lamang niya ito at hindi na pinatulan pa. Pagkatapos nito ay agad niyang inilahad ang tunay niyang pakay na humingi ng tulong tungkol sa pagpasok sa World of Books na minsan ang ipinangako ng prinsesa. Sa halip na agad tumulong ipinakita ng prinsesa ang kanyang pagkainis at inisip na sa tuwing bumabalik si Ming ay may kailangan lamang ito. Para sa kanya tila ginagamit lamang siya nito tuwing may pakay at nawawala pagkatapos makuha ang gusto. Sa kabila nito naglabas siya ng isang token at ibinigay ito kay Ming bilang pahintulot upang makapasok sa loob matapos baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Ming ang token ngunit bago pa man siya makaalis ay naglatag ang prinsesa ng sarili niyang kondisyon. Nais niyang samahan siya ni Ming sa paglabas at gumala matapos nitong matapos ang kanyang gawain, para sa kanya ito ang kapalit ng tulong na ibinigay niya. Nag-alinlangan si Ming dahil alam niyang hindi madaling ilabas ang isang prinsesa nang hindi napapansin ng iba. Ipinaliwanag niya na tiyak na mapapansin sila at maaaring magdulot ito ng problema. Ngunit dahil dito ay lalo pang nagtampo ang prinsesa at naramdaman nitong hindi siya pinahahalagahan. Ipinakita niya ang kanyang sama ng loob at ipinahayag na sa bawat pagkakataong dumarating si Ming ay ginagamit lamang siya at hindi siya tinuturing na tunay na kaibigan. Para sa kanya wala itong pagpapahalaga sa kanilang ugnayan at palaging nawawala matapos makuha ang kailangan. Habang pinapakinggan nito na pagtanto ni Ming na may katotohanan ang kanyang mga sinabi. Naalala niya na sa bawat pagkakataong nagkikita sila ay bigla siyang nawawala at hindi naglalaan ng oras upang palalimin ang kanilang samahan. Dahil dito naisip niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang pakikitungo at sa huli ay pumayag si Ming at ipinahayag na pag-iisipan niya kung saan niya dadalhin ang prinsesa matapos ang kanyang gawain. Sa sandaling marinig ito agad na nagbago ang kanyang emosyon at napalitan ng saya ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ng prinsesa na hindi niya kailangan ng espesyal na lugar at handa siyang sumama kahit saan basta makalabas lamang ng palasyo. Dahil sa matagal na pagkakakulong sa loob matapos ang pag-atake ng mga demon naging labis ang kanyang pagkabagot at pananabik na makalabas. Para sa kanya hindi hadlang ang mga alituntunin ng kanyang ama at naniniwala siyang kapag nakalabas na sila ng kanilang dinastiya ay wala na itong magagawa upang pigilan siya. Ipinahayag ng prinsesa na hindi sila matutunton at walang sino man ang makakahanap sa kanila kapag nakaalis na sila kaya nanatili siyang matigas sa kanyang desisyon. Sa kabila nito ipinaliwanag ni Ming na napakataas ng panganib at hindi niya kayang isugal ang lahat para lamang sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag ang prinsesa at ipinakita ang kanyang determinasyon na sasama siya kahit ano pa ang mangyari. Para sa kanya sapat na ang pangako ni Ming upang igiit ang kanyang kagustuhan kaya hindi niya ito basta pakakawalan. Sa huli ay napilitan si Ming na sumang-ayon at nagpa siya na unahin muna ang kanyang pakay bago siya tumupad sa kanyang pangako. Nang marinig ito labis na natuwa ang prinsesa at hindi na napigilan ang kanyang emosyon habang ipinapakita ang kanyang kasiyahan. Agad siyang lumapit at niyakap si Ming ngunit mabilis itong pinigilan ng ating bida dahil hindi siya komportable sa ganitong kilos. Dahil dito ay bahagyang nagtampo ang prinsesa at lumayo ngunit hindi nagtagal ay muling bumalik ang kanyang sigla. Pagkatapos nito ginamit ni Ming ang kanyang kakayahan upang magbago ng anyo at ginamit ang identidad ng prinsesa upang makapasok sa aklatan. Pagdating niya sa labas ng lugar sinalubong siya ng isang matandang tagapangalaga na agad nagulat sa kanyang pagdating dahil bihira itong makita dito. Ipinakita ni Ming ang token na ibinigay sa kanya at dahil dito ay pinayagan siyang makapasok ng walang hadlang. Sa kanyang pagpasok napansin niya na tila hindi madalas bumibisita ang prinsesa sa lugar na ito kaya naging malinaw sa kanya na hindi ito mahilig sa mga aklat. Sa loob ay may isang portal na nagsilbing daan patungo sa tunay na aklatan. Nang pumasok si Ming dito bumungad sa kanya ang isang napakalawak na espasyo na puno ng napakaraming libro. Sa unang tingin pa lamang ay napagtanto niyang halos imposibleng mabasa ang lahat ng ito kahit pagumugol siya ng napakahabang panahon.
Dahil dito inilabas niya ang kanyang mga kasama sina Beiming ang Invisible Sword at si Zin upang tulungan siya sa paghahanap ng mahahalagang aklat. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang hanapin ang mga pinakamahusay na teknik at hindi na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga hindi mahalaga. Habang si Beiming at Zin ay agad sumunod sa utos ang Invisible Sword ay nagpakita ng pag-ayaw dahil wala itong kakayahang magbasa at mas sanay ito sa pakikipaglaban kaysa sa pag-aaral. Sa kabila nito nagpatuloy pa rin ang paghahanap at bawat isa ay tumulong sa paghanap ng mga mahahalagang aklat. Sa tulong ng kanyang Tai Divine Art na gawa ni Ming nakabisaduhin ang nilalaman ng mga napiling libro nang hindi na kailangang dalhin ang mga ito. Pinili niyang ituon ng pansin sa mga teknik na bihira ngunit mas madaling matutunan dahil sapat na ang mga ito upang mapalakas ang kanyang kakayahan. Sa loob ng 3 buwan na natili si Ming sa loob ng aklatan at walang tigil na pinag-aralan ang mga napiling kaalaman. Dahil sa matinding pagod at patuloy na paggamit ng kanyang kakayahan unti-unting humina ang kanyang kondisyon ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi niya natatapos ang kanyang layunin. Sa huli matapos niyang makuha ang lahat ng kinakailangang kaalaman napagtanto niyang nakamit niya ang isang malaking tagumpay. Hindi man siya aktibong nag-cultivate sa panahong ito na puno naman ng kaalaman ang kanyang isipan at nagkaroon siya ng kakayahang gamitin o ipasa ang mga ito anumang oras. Habang sinusuri ang kanyang mga natutunan na tuklasan ni Ming ang isa pang mahalagang sekreto, sa loob ng aklatan ay may nakatagong teknik na may kaugnayan sa isa sa 5 Emperor Sword Technique na siyang susi upang ma-unlock ang ikalimang espada. Sa puntong ito napagtanto ni Ming na kumpleto na niya ang lahat ng teknik na may kaugnayan sa 5 Emperor Sword. Kulang na lamang siya ng tamang pagkakataon upang pagsamahin ang mga ito at ganap na maabot ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Matapos bumalik ni Ming sa Haotian Sect nagdala siya ng napakaraming kaalaman tungkol sa martial arts techniques. Sa loob ng aklatan abala ang ating bida sa pagsusulat at pagsasaayos ng iba't ibang martial arts techniques upang mabuo ang isang malawak at organisadong library para sa Sky Captors. Samantala upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan bilang undercover agent gumawa ng hakbang si Captain Gong Ming. Pinabago nito ang anyo ng isa sa mga Sky Captors at ipinadala ito bilang kapalit ni Ming upang ipakita sa Kishan Sect na patuloy siyang gumaganap sa kanyang misyon. Habang ang kapalit niya ay nagpapanggap sa labas si Ming naman ay tahimik na tinatapos ang kanyang gawain sa loob. Matapos makumpleto ang aklatan na alala ni Ming ang kanyang ipinangako sa prinsesa ng Suzaku Dynasty. Tinupad niya ang kanyang salita at bumalik upang isama ang prinsesa palabas ng palasyo. Sa unang pagkakataon malaya silang naglakbay at naglibot sa iba't ibang lugar habang tinatamasa ang kanilang oras na magkasama. Dinala ni Ming ang prinsesa sa maraming lugar kung saan sila ay kumain uminom at nag-enjoy ng lubos. Habang lumilipas ang oras narating nila ang isang bayan sa Huto Dynasty kung saan unti-unti nang lumulubog ang araw at nagiging mas tahimik ang paligid. Sa sandaling ito napansin ni Ming ang pagbabago sa kapaligiran at binanggit na malapit na ang gabi. Ngunit para sa prinsesa iba ang kahulugan ng sandaling ito. Sa kanyang pananaw ang kagandahan ng paglubog ng araw ay hindi lamang nakasalalay sa tanawin kundi sa taong kasama niya. Habang nag-uusap sila unti-unting naging malinaw ang damdamin ng prinsesa at ipinahayag niya sa paraang mahiyain na ang presensya ni Ming ang nagbibigay ng tunay na ganda sa sandaling ito. Dahil dito nanatiling tahimik si Ming at hindi agad nakapagbigay ng sagot. Upang baguhin ang paksa iminungkahi ni Ming na pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Xingzhou Tower kung saan mas malinaw nilang makikita ang mga bituin. Ipinaliwanag niya na dahil sa taas ng tore mas magiging maganda ang kanilang tanawin sa kalangitan. Agad na natuwa ang prinsesa sa mungkahing ito at naging masigla ang kanyang damdamin sa pag-asang mararanasan nila ang kakaibang tanawin na ito. Ngunit bago pa sila makarating doon napansin nila ang kakaibang sitwasyon sa isang lawa kung saan may mga masasamang tao na tila nang aabuso sa mga mahihirap na mangingisda. May mga taong nagbabantay sa lugar at naniningil ng bayad sa sinumang gustong mangisda roon. Ang mga mahihirap ay pinipilit magbayad ng martial coins kapalit ng pahintulot kahit malinaw na hindi nila kayang ibigay ang ganitong halaga. Habang sinusubukan ng mga mangingisda na ipaliwanag ang kanilang kalagayan isa sa mga bantay ang walang awang sumipa sa isang mahirap na lalaki at itinulak ito sa tubig. Ipinakita nito ang kanilang kalupitan at kawalan ng pakialam sa hirap ng iba. Sa sandaling ito nagalit si Ming at hindi na nakatiis sa kanyang nasasaksihan.
Nilapitan niya ang mga naniningil at kinwestiyon ang kanilang ginagawa, ngunit sa halip na umatras ay lalo pa siyang hinamon ng mga ito. Ipinahayag ng mga bantay na sila ay kumikilos sa ilalim ng utos ng isang sect at ipinilit na kailangan magbayad ng buwis ang lahat ng naririto. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ming at lalo lamang siyang naging determinado na itama ang maling nangyayari. Sa gitna ng tensyon, ang lalaking itinulak sa tubig ay nagsalita at ipinahayag kung gaano kahalaga at kahirap makuha ang isang martial coins na lalong nagpatunay sa kalupitan ng mga taong naniningil. Ipinaliwanag ni Ming na ang mangingisda na isang karaniwang tao ang isang martial god coin ay sapat na upang buhayin ang buong pamilya sa loob ng isang taon. Dahil dito imposibleng maibigay nila ang halagang hinihingi sa kanila, kaya malinaw na labis ang pang-aabuso ng mga naniningil. Sa sandaling ito, isang kalaban ang sumugod kay Ming at nagbanta na bubugbugin siya kung hindi ito magbabayad. Ngunit bago pa man ito makalapit, agad na naglabas ng kapangyarihan si Ming at bumuo ng isang napakalakas na suntok. Sa isang iglap, tinamaan ang kalaban at kasabay nito ay lumubog ang kanilang mga bangka, dahilan upang mahulog silang lahat sa tubig. Dahil sa ipinakitang lakas ni Ming, natakot ang natitirang mga kalaban at hindi na naglakas loob na lumaban pa. Napagtanto ng ating bida na ang problemang ito ay hindi simpleng pang-aabuso lamang kundi may mas malalim na ugat, kaya nagpasya siyang tulungan ang mga mamamayan. Iminungkahi niya sa prinsesa na puntahan ang Dragon Lake Sect upang alamin ang pinagmulan ng problema at tuluyang tapusin ito. Agad namang sumang-ayon ang prinsesa at mas lalo pang naging interesado sa sitwasyon. Kalaunan ay nagtungo silang dalawa sa lugar ng sect at pagdating doon, direktang ipinahayag ni Ming na nais niyang makausap ang pinuno. Ngunit hinarang sila ng mga bantay at hindi pinayagang makapasok, ipinapakita ang kanilang pagmamataas at kawalan ng respeto. Hindi nagtagal, lumabas ang pinuno ng sect at galit na tinanong kung sino ang nagdulot ng kaguluhan sa kanyang nasasakupan. Sa sandaling ito, nagharap ang dalawang panig at nagsimula ang tensyon sa pagitan nila. Ipinahayag ni Ming ang dahilan ng kanyang pagpunta at ipinaliwanag ang ginawang pang-aabuso ng kanilang mga tauhan sa mga mangingisda. Ngunit sa halip na magpakumbaba, ipinakita ng pinuno ang kanyang kumpiyansa at itinuring si Ming bilang kapantay lamang dahil sa kanilang magkatulad na antas ng lakas. Sinubukan itong palampasin ang usapin sa pamamagitan ng pag-aalok na huwag na lamang magbayad si Ming, ngunit binigyang diin nito ang pinsalang nagawa sa kanilang lugar at hiniling na ito ay bayaran. Hindi ito tinanggap ni Ming at lalo siyang nagalit sa narinig. Para sa kanya, ang tunay na problema ay ang sistematikong pang-aabuso sa mga mahihirap na tao. Dahil dito, direktang hinarap ni Ming ang pinuno at ipinakita ang kanyang dominasyon sa pamamagitan ng paghawak dito sa leeg. Sa gitna ng takot, nakiusap ang pinuno at ipinakita ang kanyang panghihina nang maramdaman ang agwat ng kanilang lakas. Ipinaliwanag niya na hindi niya basta kayang itigil ang kanilang ginagawa dahil ang lahat ng kanilang kinukolektang pera ay hindi lamang para sa kanila kundi ipinapasa sa mas mataas na kapangyarihan. Sa puntong ito, napagtanto ng prinsesa na may mas malaking puwersang nasa likod ng sect. Ipinahayag niya na ang ganitong sistema ay hindi lamang gawa ng isang simpleng sect kundi may kinalaman sa isang makapangyarihang Golden Family na siyang tunay na kumokontrol sa kanila. Dahil sa utos ng pamilyang ito, napipilitan ang sect na maningil at mang-abuso upang maipasa ang kinakailangang halaga. Ibinunyag ng pinuno na buwan-buwan ay may kumukuha ng kanilang kinukolektang yaman, kaya wala silang magawa kundi sundin ang utos ng nasa itaas. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, napansin nila ang isang napakalaking barko na lumilipad sa himpapawid. Ito ang sasakyang ginagamit ng mga taong dumarating upang kolektahin ang pera mula sa sect. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa ang sect master at tila nakakita ng pag-asa sa kanyang sitwasyon. Ipinahayag niya na dumating na ang mga miyembro ng Zhu family at iminungkahi kay Ming na pakawalan siya habang may pagkakataon pa. Para sa kanya, ang pagdating ng mga ito ay magbabago ng sitwasyon at magiging pabor sa kanya. Napansin ito ng prinsesa at iminungkahi kay Ming na umatras na lamang sila. Ipinaliwanag niya na ang Golden Family ay isang makapangyarihang puwersa na may malawak na koneksyon, kaya hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kanila. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ming at ipinakita niya ang kanyang matatag na paninindigan. Sinabi niya sa prinsesa kung natatakot ito ay maaari na siyang umuwi sa Suzaku Dynasty. Sa kabilang banda, tila naapektuhan ng prinsesa sa sinabi at agad niyang ipinakita ang kanyang tapang. Ipinahayag niya na hindi siya natatakot sa anumang Golden Family at handa siyang harapin ang mga ito kung kinakailangan.
Dahil dito napansin ng sect master na hindi natitinag ang dalawang ito kahit papapalapit na ang mas makapangyarihang kalaban. Ilang sandali pa bumaba mula sa barko ang tatlong tao at agad ipinakita ang kanilang awtoridad sa lugar. Isa sa kanila na isang young master ay nagtanong kung bakit hindi sila sinalubong at tila ipinakita ang kanyang pagiging mayabang. Agad namang humingi ng tulong ang sect master at isinumbong si Ming bilang banta sa kanyang buhay. Ipinahayag ng young master ang lakas ng kanilang pamilya at ang katotohanang sila ang sumusuporta sa sect. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pananalita, walang pag-aalinlangang itinapon ni Ming ang sect master na parang walang halaga. Ipinakita ni Ming na wala siyang pakialam sa kanilang pinagmulan at hindi siya matatakot kahit pamiyembro sila ng Golden Family at dahil dito lalo pang uminit ang sitwasyon. Isa sa mga kasama ng young master ang sumugod kay Ming, naniniwalang kaya niya itong talunin. Ngunit sa halip na matamaan, mabilis na gumanti si Ming at sunod-sunod na sinampal ang kalaban na agad nagpabagsak sa kanyang kumpiyansa. Habang nangyayari ito, ang prinsesa naman ay humarap sa natitirang dalawa. Sa pamamagitan ng kanyang phoenix powers, mabilis niyang napabagsak ang mga ito at ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Sa gitna ng laban, malinaw na nanaig ang lakas ni Ming at ng prinsesa. Ang mga kalaban ay walang nagawa kundi matalo at magpakita ng kahinaan. Habang nanginginig sa takot ang sect master, muling tinanong ni Ming kung bubuwagin ba nito ang kanyang sect. Dahil sa takot, agad itong sumuko at tumakas. Ipinahayag na tapos na ang kanyang pamumuno at magwawakas na ang kanilang samahan. Matapos nito, hinarap ni Ming at ng prinsesa ang mga miyembro ng Zhou family. Ipinakita ni Ming ang kanyang awtoridad at ipinahayag na hindi niya palalampasin ang kanilang kayabangan. Sa sandaling ito, gumamit si Ming ng panibagong taktika at ipinakilala ang sarili bilang isang makapangyarihang prinsipe upang takutin ang mga kalaban. Nagtaka ang prinsesa sa kanyang sinabi, ngunit agad niyang naunawaan ang layunin nito. Nakisabay siya sa kanyang plano at sumuporta sa kanyang pagpapanggap upang lalo pang malito at matakot ang kanilang mga kalaban. Agad na nakisabay ang prinsesa sa plano ni Ming at nagkunwaring nag-aalala habang tinatawag siyang prinsipe na tila nais siyang paalisin sa lugar upang hindi na lumala ang sitwasyon. Ipinahiwatig niya na delikado ang pagkakabunyag ng kanyang identidad at maaaring magdulot ito ng galit mula sa kanilang ama. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Ming at ipinakita ang kanyang kumpiyansa. Para sa kanya, walang halaga ang mga taong kaharap nila at hindi sila banta sa kanyang ginagampanang papel. Ipinahayag niya na kaya niyang tawagin ang mga tauhan ng kanyang sinasabing royal family upang durugin ang buong Zhou family kung gugustuhin niya. Dahil sa matinding pressure at takot, agad nagbago ang ugali ng young master at nagpakumbaba sa harap ni Ming. Humingi ito ng tawad at ipinakita ang pagsisisi sa kanyang nagawa, umaasang mapapatawad siya sa kanyang pagkakamali. Hindi agad pinatawad ni Ming ang young master at sa halip ay pinilit itong aminin ang kanyang kasalanan. Sa takot, agad nitong ipinaliwanag ang buong sistema ng pangungulekta ng pera kung saan ang sektang nang-aabuso sa mga tao at ipinapasa ang kinokolektang yaman sa kanilang pamilya. Upang iligtas ang sarili, ipinangako ng young master na aarestuhin ang lahat ng sangkot at sisiguraduhing mapaparusahan ang mga ito. Ipinakita niya ang kanyang kahandaan na itama ang mali upang makuha ang pabor ng prinsipe. Narinig ito ni Ming at nagpakita ng kasiyahan na tila natuwa sa naging reaksyon ng young master. Para sa kanya, ito ang uri ng tao na madaling manipulahin at gamitin sa kanyang plano. Ipinakilala ng young master ang kanyang sarili bilang si Zhou Shenjiao, ang pangunahing tagapagmana ng Zhou family, habang ang kanyang kasama naman ay ipinakilalang ikalawang anak ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ipinakilala rin ni Ming ang sarili bilang isang miyembro ng royal family, dahilan upang lalo siyang igalang ng mga ito at ituring bilang crown prince. Habang nangyayari ito, lihim na nagpadala ng mensahe ang prinsesa kay Ming at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Ipinaalala niya na ang pagpapanggap bilang isang royal prince ay isang mabigat na kasalanan at maaaring humantong sa kamatayan kapag nabunyag. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Ming at ipinakita sa kanyang pag-iisip na mayroon siyang paraan upang patunayan ang kanyang peking identidad. Dahil sa kanyang impluwensya sa Haotian sect, naniniwala siyang madali niyang makukuha ang isang golden token kung kakailanganin. Hindi nagtagal, inimbitahan ng young master si Ming na sumakay sa kanilang barko upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sumama si Ming at ang prinsesa habang patuloy na ginagampanan ang kanilang mga papel.
Sa loob ng barko tahimik na ipinahayag ni Ming sa prinsesa na balak niyang samantalahin ang sitwasyon upang makakuha ng pakinabang mula sa Zhou family. Para sa kanya sayang ang pagkakataon kung hindi niya ito gagamitin laban sa isang golden family. Habang nag-uusap sila tinanong ng young master kung ang pagdating ni Ming ay para sa isang misyon o simpleng paglalakbay. Ipinahayag ni Ming na siya ay naririto upang mag-recruit ng mga tauhan na agad nagdulot ng pagtataka sa mga nakarinig. Dahil dito lalong naging interesado ang mga young master at tinanong kung may paparating na digmaan. Ngunit nilinaw ni Ming na hindi ito tungkol sa digmaan kundi sa isang bagong tuklas na malaking mundo sa Tianwei-ian. Ipinaliwanag niya na upang masakop ang mundong ito ay kailangan ng maraming tao at yaman kaya siya ay naghahanap ng mga makakatulong sa pamamagitan ng kontrata, para sa mga sasali ipinahiwatig niya na may malaking benepisyo ang naghihintay. Sa puntong ito lalo pang namangha ang mga miyembro ng Zhou family at hindi makapaniwala sa laki ng oportunidad na inilahad sa kanila. Ipinaliwanag ni Ming na ang tinutukoy niyang mundo ay hindi isang simpleng lugar kundi isang napakalaking joint world na konektado sa iba't ibang mundo. Dahil dito sagana ito sa resources tulad ng spiritual stones at iba't ibang uri ng mineral na maaaring magbigay ng napakalaking benepisyo sa sinumang makakakontrol dito. Ipinunto niya na kung magtatagumpay ang Huto Dynasty sa pagsakop sa mundong ito hindi lamang tataas ang kanilang populasyon kundi lalawak din ang kanilang yaman at kapangyarihan. Dahil sa koneksyon nito sa iba pang mundo mas magiging malawak ang daloy ng resources at mas magiging matatag ang kanilang impluwensya. Gayunpaman ipinahayag ng isa sa mga young master ang kanyang pag-aalinlangan. Para sa kanya napakalaki ng mundong ito at hindi kakayanin ng isang intermediate dynasty na sakupin ito ng mag-isa. Naniniwala siyang marami ring makapangyarihang master roon na magiging hadlang sa kanilang plano. Ngunit agad itong sinagot ni Ming at ipinaliwanag na kasalukuyang nagkakagulo ang mga master sa loob ng joint world. Dahil dito nakita niya ang isang bihirang pagkakataon na maaari nilang samantalahin bago pa man magkaisa ang mga ito. Sa puntong ito napaisip ang young master at napagtanto na maaaring ito na ang pagkakataon na matagal na nilang hinihintay. Para sa kanya kung makakapag-invest sila sa ganitong uri ng operasyon napakalaki ng posibleng balik at maaaring magdala ng mas malaking kapangyarihan sa kanilang pamilya. Ipinakita ni Ming na tila nagmamadali siya at ipinahayag na siya ay dumaan lamang sa lugar dahil kailangan niyang makipag-usap sa 4 great gods upang makakuha ng sapat na pondo at suporta. Ipinahiwatig din niya na ang impormasyong ito ay isang napakalaking sekreto na hindi basta-basta ibinabahagi. Dahil dito lalo pang naging determinado ang young master na makilahok, ipinahayag niya na ang kanilang golden family ay may sapat na yaman at handang magbigay ng puhunan at hiningi niya ang eksaktong halaga na kinakailangan upang makasali sa operasyong ito. Sa loob ng kanyang isipan na pagtanto ni Ming na tuluyan ang nahulog sa kanyang bitag ang mga ito. Kaya lalo pa niyang tinaasan ang halaga upang subukan ang kanilang kakayahan at kagustuhan. Nang marinig ng mga young master ang halagang 100 billion na kinakailangan labis silang nagulat dahil ito ay napakalaki. Hindi nila inaasahan na aabot sa ganoong antas ang puhunan na kailangan para makilahok. Ipinaliwanag ni Ming na hindi ito simpleng halaga sa martial god coins kundi sa Phasian coins na mas mataas ang halaga at ginagamit sa mas malalaking transaksyon. Dahil dito lalong nahirapan ang mga ito na isipin kung paano nila makukuha ang ganitong kalaking pondo. Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan tinanong ni Ming ang prinsesa kung nais din ba nitong mag-invest. Ipinakita ng prinsesa ang kanyang kayamanan at ipinahayag na kaya niyang magbigay ng napakalaking halaga. Dagdag pa rito binanggit ni Ming na maging ang kanyang sinasabing kapatid ay handang maglabas ng malaking pondo para sa operasyong ito. Dahil dito lalo pang tumaas ang pressure sa mga young master. Nang makita nilang tila mawawala sa kanila ang pagkakataon agad silang nakiusap at nag-alok na kahit hindi nila kayang ibigay ang buong halaga ay handa silang magbigay ng malaking bahagi nito. Ngunit hindi agad pumayag si Ming at ipinahayag na hindi sapat ang kanilang awtoridad upang magdesisyon sa ganitong kalaking usapin. Para sa kanya kailangan nilang dalhin ang usapan sa kanilang pamilya at kunin ang pahintulot ng kanilang patriarch bago magpatuloy. Ipinaliwanag ni Ming na kailangan nilang kumbinsihin ang kanilang family patriarch bago sila muling makipag-usap sa kanya at mas mabuting dalhin pa ang kanilang ama upang personal na makipagkasundo. Matapos sabihin ito agad siyang umalis kasama ang prinsesa na tila walang anumang pag-aalala sa kanyang ginawa. Pagkababa nila sa barko agad nagtanong ang prinsesa tungkol sa tunay na plano ni Ming.
Hindi nito maunawaan kung bakit siya gumagawa ng ganitong hakbang at kung talagang naniniwala siyang basta na lamang maglalabas ng napakalaking halaga ang mga pamilya para sa kanya. Ipinaliwanag ni Ming na ang balitang ibinahagi niya ay hindi kathang-isip lamang. Totoo na may planong sakupin ng isang malaking joint world sa Tianwei-ian at dahil dito kakailanganin talaga ng napakaraming resources. Naniniwala siyang kahit mag-imbestiga ang mga ito makukumpirma rin nila ang impormasyon. Nagulat ang prinsesa at nagtanong kung paano niya nalaman ang ganitong lihim. Hindi nagbigay ng detalyadong sagot si Ming at ipinakita lamang na mayroon siyang sariling paraan ng pagkuha ng impormasyon. Sa kanyang pag-iisip malinaw kay Ming na ang lakas ng kanyang kaalaman ay nagmumula sa malawak na spy network ng Haotian sect na patuloy na nagpapadala ng mahahalagang balita mula sa iba't ibang dynasties. Hindi napigilan ng prinsesa na questionin ang kanyang intensyon. Para sa kanya tila nanlilinlang si Ming ng maraming pamilya upang makakuha ng napakalaking halaga at nais niyang malaman kung wala ba itong nararamdamang konsensya. Ngunit ipinaliwanag ni Ming na may layunin siya sa likod ng lahat ng ito. Binanggit niya ang isang napakalamig na rehiyon sa Hilaga kung saan maraming mahihirap na tribo ang halos walang makain at walang sapat na kabuhayan. Plano niyang gamitin ang perang makukuha upang tulungan ang mga ito at pag-aanin ang kanilang buhay. Ipinahayag din niya na ang lugar na ito ay dating tirahan ng mga werewolf ngunit sinalakay ng hukbo ng Qinlong Dynasty dahilan upang mabawi ng mga nilalang na ito ang kanilang teritoryo. Sa kabila nito nananatili itong isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong kontinente. Dito nagbigay ng babala ang prinsesa at ipinaliwanag na sa ilalim ng lupa ng rehiyong ito ay may isang sinaunang demon god na natutulog. Kapag ito ay nagising nagdudulot ito ng napakalawak na pagkawasak na hindi kayang sukatin ng karaniwang tao. Ikinwento niya na ayon sa mga alamat ang demon god na ito ay nagigising lamang kada 10 milyong taon at sa tuwing ito ay magigising nagsisimula itong manghuli at ubusin ang lahat ng nilalang sa paligid nito kabilang na ang mga tao. Ayon sa tala noong huli itong nagising winasak nito ang halos 70% ng populasyon ng Tianyuan Continent. Isa ito sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan kung saan isang nilalang lamang ang nagdulot ng ganoong kalaking pinsala. Dahil dito nagtataka si Ming kung bakit hindi niya nabasa ang ganitong pangyayari sa anumang kasaysayan. Para sa kanya imposible na hindi ito naitala kung ganoon kalaki ang epekto nito. Ipinaliwanag ng prinsesa na maging siya ay hindi lubos na nakakaalam ng detalye ngunit ayon sa kanyang ama kinakailangan nilang patuloy na mag-alay ng sakripisyo upang hindi magising muli ang halimaw. Sa kabila ng lahat nagtanong si Ming kung bakit hindi na lamang pagsamahin ng mga masters ng Tianyuan Continent ang kanilang lakas upang tuluyang patayin ang nilalang na ito. Ngunit ayon sa prinsesa napakalakas ng naturang demon god at ibinahagi ng kanyang ama na noong huli itong nagising wala ni isang cultivator sa buong kontinente ang umabot sa ikawalong antas ng martial god upang harapin ito. Ipinaliwanag ng prinsesa na lumipas na ang 10 milyong taon at malapit nang magising muli ang sinaunang demon god. Dahil dito naniniwala siyang sa muling paggising nito ay umabot na ito sa ika-9 na antas ng martial god, isang antas na halos imposibleng tapatan ng sinuman sa kasalukuyang panahon. Sa narinig na ito agad nagulat si Ming at muling nagtanong upang makatiyak. Kinumpirma ng prinsesa na tama ang kanyang pagkaunawa at ayon sa kalkulasyon ng kanyang ama eksaktong 7 taon mula ngayon ay muling magigising ang nilalang. Ipinaliwanag pa niya na ito rin ang dahilan kung bakit ang 5 malalaking imperyo ay abala sa paghahanap at pananakop ng mga mundo sa Tianwei-ian. Layunin nilang ilikas ang kanilang mga tao upang mabawasan ang magiging pinsala kapag muling nagising ang demon god. Para sa kanila ito ay bahagi lamang ng natural na daloy ng mundo, isang uri ng balanse kung saan ang populasyon ay nababawasan tuwing magigising ang halimaw. Dahil wala silang sapat na lakas upang labanan ito pinili nilang tanggapin ang sitwasyon. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ming, para sa kanya hindi tama na hayaang mamatay ang napakaraming inosenteng tao nang walang laban. Ang ganitong pag-iisip ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa prinsesa. Nauunawaan ng prinsesa na ayon sa mga sinaunang tala ang mga taong may ganitong uri ng paninindigan ay karaniwang mga henyo na may kakaibang lakas ng loob at sariling prinsipyo. Sinabi ng prinsesa na naniniwala siyang maaaring may gagawing hakbang ang mga emperor laban sa ganitong banta. Ngunit nanindigan si Ming na hindi niya kayang baliwalain ang bagay na ito, para sa kanya kailangan niyang humanap ng paraan upang harapin ang sinaunang demon god. Pagkatapos nito kumuha ang prinsesa ng matutuluyan at doon pansamantalang nanatili si Ming.
Sa loob ng kanyang silid inilabas niya ang isang talisman na naglalaman ng imperial decree ng kanyang master at agad itong inactivate. Sa paglitaw ng kanyang master agad siyang nagsalita at ipinahayag ang nais niyang pag-usapan. Ipinaliwanag ng kanyang master na kahit pagsamahin pa ang lahat ng martial god sa Tianyuan continent hindi nila kayang talunin ang sinaunang demon god. Dagdag pa nito kahit ang mga pinakamalalakas na master sa top 10 ng ranggo kasama ang mga makapangyarihang demon god ay hindi pa rin sapat upang mapabagsak ang nilalang na ito at kahit magtutulungan man ang lahat tiyak na napakaraming buhay ang mawawala. Dahil dito napagtanto ni Ming ang tunay na dahilan kung bakit walang gustong kumilos, hindi dahil imposibleng patayin ng demon god kundi dahil sa takot ng mga master na mamatay sa laban. Kinumpirma ito ng kanyang master at ipinaliwanag na ang mga taong umabot sa antas ng martial god ay nagsumikap ng husto upang makamit ang mahabang buhay at kayamanan, hindi nila nais isugal ang lahat ng ito sa isang laban na maaaring ikamatay nila. Sa halip na magpakita ng panghihina ng loob biglang natawa si Ming ng malakas. Ang kanyang reaksyon ay ikinagulat ng kanyang master na agad nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit siya biglang tumawa ng ganoon. Ipinahayag ni Ming sa kanyang master na ang kanyang pagtawa ay bunga ng pagkadismaya sa kalupitan ng mundo at lipunan. Ipinaliwanag ng ating bida na karamihan sa mga taong umabot sa antas ng martial god ay natatakot mamatay at iwasan ang laban-laban sa sinaunang demon god. Ipinunto niya na bagaman totoo na ang mga umabot sa antas na ito ay mga henyo at may pambihirang talento nananatili pa rin silang tao na may takot sa kamatayan. Dahil dito naniniwala si Ming na kapag dumating ang panganib ang mga makapangyarihan ay pipiliing tumakas at iligtas ang sarili habang ang mga ordinaryong mamamayan ang may iwan upang harapin ang kapahamakan. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mga karaniwang tao ang siyang sumusuporta sa mga makapangyarihan sa araw-araw sila ang gumagawa ng damit naghahanda ng pagkain at nagtitipon ng mga kinakailangang yaman. Ngunit sa huli ang mga taong ito ang unang isinasakripisyo habang ang mga nakatataas ay iniisip na ang kanilang kapangyarihan ay bunga lamang ng sariling pagsisikap. Dahil dito nakita ni Ming ang matinding kawalan ng hustisya sa mundo kung saan ang mga walang kakayahan ang siyang nagdurusa habang ang mga may lakas ay nagtatago. Para sa kanya ang ganitong sistema ay tunay na malupit at puno ng kasamaan. Matapos marinig ang kanyang mga salita natahimik ang kanyang master at nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Inamin nito na bilang isa ring martial god hindi rin ito binalak harapin ang sinaunang demon god at nakaramdam ito ng kahihiyan sa sarili. Dahil dito nagtanong si Ming kung posible bang makalikha ang kanyang master ng isang formation o spell na kayang ikulong ang sinaunang demon god ng tuluyan upang hindi na ito makalabas. Ipinaliwanag ng kanyang master na posible ito ngunit napakababa ng tsansa ng tagumpay. Kailangan ng hindi bababa sa 36 na martial god level na nasa longevity realm elites upang kontrolin ang nilalang at ang formation ay kailangang ilagay sa isang tiyak na lugar kung saan dadalhin ang demon god. Dagdag pa nito napakahirap isagawa ang planong ito dahil nangangailangan ito ng napakalaking yaman at materyales. Tanging kung magsasama-sama ang 5 imperyo at ailalaan ang kanilang buong kayamanan ay may posibilidad na mabuo ang ganoong kalaking formation. Ngunit binigyang diin ng kanyang master na ito ay unang hakbang pa lamang at marami pang panganib ang kakaharapin bago ito maging matagumpay. Habang pinag-iisipan ni Ming ang mga sinabi biglang nawala ang kanyang master at iniwan siya ng paalala na huwag masyadong alalahanin ang mundo. Ipinaliwanag nito na darating ang panahon na may ibang mga mandirigmang handang ipagtanggol ang Tianyuan continent at mas nararapat na pagtuunan ng pansin ni Ming ang kanyang sariling cultivation at responsibilidad. Pagkatapos mawala ang kanyang master natiling tahimik si Ming at napagtanto na kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kinuha ng ating bida ang isang salamin at ginamit ito upang makipag-ugnayan sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na kung hindi siya matutulungan ng kanyang master kailangan niyang humingi ng tulong sa iba. Matapos marinig ito natiling tahimik ang kanyang asawa sandali bago ipahiwatig na hindi niya dapat akuin ang buong problema. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na kapag lumabas ang sinaunang demon god ay kaya niyang iligtas si Ming at panatilihin itong buhay ngunit wala siyang maipapangako para sa iba. Pagkatapos sabihin ito ay agad niyang pinutol ang koneksyon. Naiwan si Ming na nag-iisip at napagtanto na kahit napakaraming martial god at makapangyarihang tao sa Tianyuan continent ay tila walang silbi kung hindi nila kayang talunin ang sinaunang demon god. Hindi ito matanggap ng ating bida kaya naniwala siyang tiyak na may ibang paraan upang malutas ang problemang ito.
Dahil dito lumuhad si Ming at malakas na ipinahayag ang kanyang sarili bilang disciple ng Haotian sect at humiling ng tulong mula sa Haotian God. Hiniling niya na mabigyan siya ng mga sandata o kapangyarihan na makakatulong upang talunin ang sinaunang demon god at mailigtas ang napakaraming buhay. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid at walang kahit anong tugon na dumating. Dahil dito unti-unting nawalan ng pag-asa ang ating bida at napaupo habang iniisip na walang sasagot sa kanyang panawagan. Sa sandaling ito biglang bumukas ang isang portal sa kanyang harapan. Nagulat si Ming at bago pa siya makapag-isip ay hinigop siya nito papunta sa kabilang panig. Pagdating niya roon napadpad siya sa isang lugar na may panibagong kapaligiran. Tumingin sa paligid ang ating bida at nagtaka kung nasaan siya at kung ito ba ay gawa ng Haotian God upang makipag-usap sa kanya. Habang naglalakad napansin ni Ming ang isang tao na nakaupo malapit sa pond at tila nangingisda, lumapit siya rito at doon nagsimula ang kakaibang tagpo. Ang lalaking ito ay tila alam ang kanyang ginawa at ipinahayag na walang saysay ang paghingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw. Sa kanyang kilos tila may kumpiyansa itong may ipapakita kay Ming. Hiniling ng lalaki na panuorin niya ang kanyang pangingisda at sinabi na ang hinihiling ni Ming ay malapit ng mahuli. Sa sandaling ito biglang gumalaw ang tubig at hinila ng lalaki ang kanyang pamingwit. Mula rito ay lumabas ang isang pagong na agad niyang itinapon sa harapan ni Ming. Lalong naguluhan ang ating bida at hindi maintindihan kung paano makakatulong ang isang simpleng pagong sa laban sa sinaunang demon god.